mga scientists na mangha sa kanilang mga nadiskubre sa Biblia. Ano nga ba ang kanilang nakita na nagpatunay na ang salita ng Diyos o Biblia ay totoo? Ano ang hiwaga nito? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito sangkay Janjan, muling nababalik dito sa ating channel para na naman po sa panibagong vlog. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin itong malaking discovery ng mga scientists patungkol po sa Biblia na pinapatunayan na ito mga sangkay na ang mga nakasulat sa banal na aklat ay accurate at totoo. Ang mga scientists, mga sangkay, ay hindi mo basta-basta mapapaniwala sa iyong mga sinasabi lamang. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay kanilang pinag-aaralan ng mahabang panahon para lamang mapatunayan na ang bagay na ito ay kakaiba at may kabuluhan. Isa sa pinag-aaralan ng mga scientists, mga sangkay, ay ang ating kalawakan. Nag-i-explore po sila kung ano po ang mayroon sa buong universe. Sapagkat ayon po sa kanila, mayroon daw pong billions and billions na mga planeta na nakapaligid sa ating kalawakan. Tayo mga sangkay, ang alam lamang po natin ay ang nag-i-exist na mga planeta sa ating solar system. Subalit, sa mga discovery ng mga scientists, napag-alaman po nila na maliban po sa solar system, mga sangkay, ang lawak ng buong universe, napatunayan nila na may marami pa palang nag-i-exist na mga planeta. Lalong-lalo na po yung tinatawag po nilang mga exoplanets. Ang exoplanets, mga sangkay, ay mga planeta na nasa labas po ng solar system. At ang mga planetang ito, mga sangkay, sinasabi po nila na marami daw pong kahalintulad po sa ating planeta na nag-i-exist, mga sangkay, sa kalawakan. Subalit, may napakalayong pwesto mula po dito sa ating planeta na hindi kayang magbiyahe ng isang tao kahit pa po may advanced tayong technology. Aabutin po ng millions of light years bago ka makarating sa sinasabing planeta na kahalintulad daw po ng planeta natin. Kaya nga mga sangkay, marami pong mga libro ang ginagawa ngayon nitong mga matatalinong tao na tumutumbok, mga sangkay, patungkol po sa mga alien o nag-i-exist na ibang nilalang maliban po sa tao. Isa lamang po yan sa kanilang pinag-aaralan ngayon patungkol po sa ating daigdig at buong universe. Ang mga scientists naman, mga sangkay, ay nanaliksik patungkol po sa Biblia dahil nga po ang banal na aklat ay ang numero unong tinatangkilik ng mga tao sa buong mundo. So ano ang meron sa Biblia? Sila po mismo, mga sangkay, nagtataka sapagkat karamihan po sa mga scientists, lalong-lalo na po yung mga naunang mga tao na mga eksperto at matatalino, ay hindi naniniwala tungkol po sa mga nakasulat sa Biblia sapagkat mas naniniwala sila sa kung ano ang kanilang iniisip at mga nadidiskubre. Subalit sa pagkakataong ito, mga sangkay, sila po ay nanaliksik patungkol po sa kung ano ang sinasabi ng Biblia at ikinumpara po nila ito sa pag-aaral ng science. At laking gulat po nila, mga sangkay, sa kanilang mga nalaman patungkol po sa mga impormasyon na nakasulat sa banal na aklat at sa discovery ng mga scientists. Kung ang inaakala ng iba, mga sangkay, na itong Biblia ay parang fantasy book or fairy tale lamang, mga sangkay, doon po sila nagkakamali sapagkat maging ang mga scientists ay napatunayan po mismo nila, nagulantang sila sa kanilang nalaman kung papaanong naisulat sa Biblia ang mga impormasyon bago pa po madiskubre ng mga scientists sa panahon po natin ngayon. Kagaya na lamang po ng nadiskubre nito mga matatalinong tao na ang ating planeta ay bilog. Ang Earth ay circle. Ito po ang matinding discovery nito mga scientists noon, mga sangkay, na pinatunayan po nila na ito ay totoo. Pero laking gulat po nila, mga sangkay, nung makumpirma at mabasa po mismo nila mula sa Biblia, na verify po nila that the Earth is round. Kagaya na lamang po ng nakasulat sa Isaiah chapter 40 verse 22. Ayon po sa banal na aklat, He sits enthroned above the circle
of the earth. Klaro pong nabanggit mga sangkay sa banal na aklat bago pa po ang discovery nitong mga matatalinong tao na ang ating planeta ay circle. Wala pa po ang pag-aaral mga sangkay ng mga scientists o hindi pa po nila nadidiskubre na bilog pala ang ating mundo. Sinabi na po mismo ito ng banal na aklat o Biblia. Nadiskubre din po ng mga scientists na ang core ng ating planeta ay mainit. Laking gulat din po ng mga scientists nung madiskubre po nila na maging ang patungkol sa mainit na core ng ating planeta ay nakasulat din pala sa Biblia. Ayon po kasi sa Job chapter 28 verse 5, the earth from which food comes is transformed below as by fire. Dito mga sangkay ay dahan-dahan na po nabubuksan ang kaisipan nitong mga matatalinong tao na maniwala sa kung ano ang nakasulat sa Biblia, sapagkat bago pa po nila madiskubre, nakasulat na po pala sa lumang tipan ng banal na aklat na ilang libong taon na naisulat. Sumunod naman mga sangkay ay ang discovery nila na ang ating planeta ay nakalutang po sa kalawakan. Matagal na panahon ang iginugol ng mga scientists, mga sangkay, sa pag-aaral patungkol po sa ating planeta na sinasabi nga pong nakalutang sa empty space. Ngunit kanila rin po itong nabasa sa Biblia. Nauna pa po sa kanilang discovery. Ayon po sa Job chapter 26 verse 7, He spreads out the northern skies over empty space. He suspends the earth over nothing. Malinaw mga sangkay na sinasabi ng salita ng Diyos na ang ating planeta ay nakahang sa empty space. Bago pa po ilabas ng mga scientists ang kanilang discovery, na isulat na po pala mula po sa Biblia, ilang libong taon na po ang nakararaan mula po nung may kinasihan ng ating Panginoong Diyos na mga espesyal na tao na may banal na espiritu ng ating Panginoon na isulat ang kanyang mga salita. Patunay na ang Biblia ay nagsasabi ng totoo. Sino ang mag-aakala na bago ang discovery nitong mga scientists, naisulat na pala sa Biblia ang impormasyon na ito? Isa rin po sa discovery ng mga scientists ay ang water alters form. Kung papaano po ang cycle mga sangkay ng pagbuhos ng ulan at kung papaanong bumabalik ito sa karagatan. The hydraulic cycle, also called the water cycle, is a widely recognized process. At itong concept na ito mga sangkay ay na-mention po mismo sa Biblia. Ayon po sa Ecclesiastes chapter 1 verse 7, all streams flow into the sea, yet the sea is never full to the place the streams come from. There they return again. Ang cycle mga sangkay ng pag-ulan, kung papaano po nag-i-evaporate sa karagatan mga sangkay at nabubuo ang init ng panahon sa ulan, ito po ay nakasulat na po sa Biblia. Alam po natin ang cycle na ito mga sangkay, kung papaano po nabubuo ang pag-ulan. Ang init ng panahon mga sangkay ay umaakyat sa kaulapan at nagbubuhos po ng pag-ulan. Paulit-ulit lamang ang cycle na ito mga sangkay. Kung kaya't mga sangkay, inuulan po ang ating planeta. Bago pa po madiskubre ng mga scientists na ganito pala ang cycle ng mga pag-ulan, nasabi na po ng banal na aklat. Grabe ang hiwaga ng Biblia. Isa pa sa discovery noon mga sangkay ng mga scientists, ng mga matatalinong tao, ay ang water changes form. Kung papaano umuulan at kung papaano bumabagyo. Ayon po sa Amos chapter 9 verse 6, He builds His lofty palace in the heavens. He sets its foundation on the earth. He calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land. The Lord is mine. Klarong-klaro po mga sangkay ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos kung bakit mga sangkay may mga pagbuhos ng ulan. At ito po ay nagmumula sa karagatan papunta po sa kaulapan mga sangkay, saka bumubuhos itong mga pag-ulan bago pa po nila madiskubre mga sangkay na isulat na po sa banal na aklat. Isa pa sa sinasabi sa Biblia ay ang Job chapter 36 verse 27 hanggang 28. Ayon po dito mga sangkay, ang Diyos ang nagpapaakyat ng tubig mula sa lupa at ginagawa niyang ulan. Bumubuhos ang ulan mula sa ulap para sa mga tao. Patunay mga sangkay na ang discovery ng mga scientists, discovery ng science ay sinabi na po sa Biblia bago pa po nila malaman ito. Kung kaya't mga sangkay, ang science at ang Biblia ay magkadikit sapagkat kung ano po ang kanilang mga nadidiskubre, napapatunayan po neto sa pamamagitan po ng mga nakasulat
sa banal na aklat. Ang isa pa po dito mga sangkay, kung papaano po nagkakaroon tayo ng mga bagyo. Bago pa po malaman ng mga scientist ang sistema ng ating planeta kung papaano nabubuo itong mga bagyo. Nasabi na po sa Biblia, ayon po sa Psalms o mga awit, chapter 135, verse 7, nilikha niya itong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Malinaw mga sangkay ang salita ng Diyos. Bago pa po maintindihan nitong mga matatalinong tao ang mga bagay na ito, mga sangkay, sinabi na po mismo sa Biblia. Abangan nyo po ang part 2 mga sangkay sa usaping ito. Ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Huwag nyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.